Dito ay matutunghayan nyo ang mga kaganapan sa industriya ng pelikula. Sa larangan man ng aksyon, horror o drama, ay marami tayong makikilala. Sabay-sabay nating alamin ang mga pangyayari sa likod ng kamera. Ito ang Show Mo! Ako nga pala si Reynald Doctro at ito ang Cine Convo. Magandang araw nga po pala. Kasama ko nga pala ang kilalang stuntman actor na si Elias Babia. Kamusta nga po pala? Magandang araw po. Bali, narito po kami para kilalanin ng napakahusay na isa sa mga paborito kong aktor, si Sir Elias. Bali, may tanong po sa inyo, Sir Elias. Paano kayo nagsimula sa industriya? Saan po tingin niyo yung unang appearance niyo sa mundo ng teleserye? Actually, ang una ko talaga yung sa tayong dalawa nila Gerald Anderson, gano'n. Tapos, ano pa lang ako doon? Extra lang talaga kasi gusto ko lang manood ng Wawawi dati. Then, nakita ko ng isang scout na parang pwede daw. Tapos, ayun, ginawa lang pala akong pangparami na ganyan. Tapos, sabi ko parang boring naman ito. Pero naulit naman siya. And then sabi ko, boring talaga. Ayoko ng ganito, yung ano lang. Tapos, after nun, sa bahay, may court doon, naglalaro ako ng basketball. Tapos nakita ko yung mga training ng mga stuntman. Tapos nakita ko doon, sabi ko parang, easy lang sa akin yan eh, parang gano'n kasi probinsyano ko eh. Kumbaga sa Palawan, mga ano nila, parang ano sa akin. So sabi ko, gusto ko mag-try. Kinausap ko yung isang instructor doon. Sabi ko, sir, ano ba yung ginagawa niya? Sabi niya, kasi malaki, mga stuntman kami, mga gano'n. Sabi ko, parang gusto kong i-try. Bata, sabi niya, mahirap to. Sabi niya, sige sir, try ko lang. Tapos doon, nag-try ako. And then, madali akong naka-catch up kasi nung elementary ako, athlete din ako ng boxing. Kaya, tapos, tumatumbling din naman ako. Kaya, madali ko lang na ano. Tapos, ayun na, sinalang na agad nila ako sa international movie yun, yung International movie? Oo, international movie agad yun. Tapos, yung sino ba yun? Basta international movie dyan kami sa Jones Bridge. Ang eksena ko pa, habang nagmumotor yung bida ng ganun, ako yung sasalubong na aakit yung motor ng ganun. So, talagang, in seconds na pwede kang magkamali, pwede kang mamatay doon. Kasi, dadasa yung motor. So, kailangan saktong-sakto lang. So, bali yun agad ang pinakauna nyo? Oo, yung sa stunt na agad, sa stunt na ano ko. Hindi ba nakakatakot yun? Or anong pakiramdam nyo nung sa tingin? Siyempre, nung una nakakatakot kasi iba yung direction ng foreign director, iba naman yung sinasabi nung stunt director sa Pinas. Kasi pag international, kukuha sila ng stunt director galing sa Pinas. Tapos may director din sa international. So, pag sabi nung director na action, 3 counts, then walk. Tapos yung Pinoy naman, action, walk. Sabi ko, ano bang susundin ko? Diba? So, pero, ang ginawa ko, nagalit sa akin yung stunt director. Diba? Action, walk! Bakit? Umano ko pa. Direct, sabi ni Direct, on action, after action, 3 beats, then walk. O, sige, ikaw na. Ganun agad. Kahit naman ako kakailanganin ko naman sundin yung director. Ano ba sa tingin yung nag-inspired sa inyo? Mahilig ako sa pelikula sa probinsya pa kami. Betamax sa yun. Tapos napapanood ko na yung mga, tsaka, parang gusto ko talaga yung sakit ng katawan. Kasi, para sanay ako sa sakit ng katawan. Tapos, talaga maganda nga. Parang sa akin yung ginagawa nila, pag tinitinan ko, sabi ko parang, simple lang talaga parang lang Tapos, aaralin mo lang konti, gagamayin mo lang, tapos yun na, pak! Doon na rin halos, kumbaga, nag-spark yung interest nyo doon sa
pagiging stuntman? Oo, kasi mahilig talaga ako sa yun nga. Tapos kahit bata pa ako, mahilig ako sa suntukan, ganun. Oo. Kaya parang okay talaga eh. Basta iba yung feel pag minsan kasi kahit daya lang yung ginagawa namin, minsan sumasayad yun eh. Pero pag sumayad yun, iba yung pakiramdam nun, parang yun. Kumbaga, ang adrenaline mo dun, talagang Pero syempre, talagang tatimingan mo bawat suntok nun para. Pero kahit naman nasabi nyo pong mahilig kayo sa suntukan, paano nyo po na-maintain yung napaka-pogi nyong mukha? Syempre, yan boy, dahil sa aking dahil yan sa aking mga magulang. Thank you, ma and pa sa heaven. Syempre, alam mo na. Baga blessing na ng kanyang magulang nga pala. Bali, kasi meron po kayong screen name kumbaga. Ano po yung inyong screen name at ano po yung pinagmulan nito? Ano siya eh, kasi mahilig ako sa acrobat dati. So, tapos yung Elias, di ba? Kinuha ko yung dalawang letra doon, yung Lee. So, Lee. Tapos yung Mabia ko, yung M, ginawa kong Montero. Lee Montero. Para may maanga siguro konti. Maganda rin. Bilang stuntman at actor, ilan na po ang palabas ang sa tingin yung inyong nasalihan na? Kung sa nasalihan lang, siguro sabihin na natin na 100. Kasi yun eh, lalo na dati, pwede kami sumigwi-sigwi. Movie, teleserye, international, lahat na yun. Pag sinerch mo nga yung pangalan ko sa international, lalabas yun eh. Pero yung pangalan ko nilalagay ko, Elias Mabia talaga yun. Elias Mabia. Oo. Meron po kayong nakwento about dun sa una nyong experience sa, gaya nga nasabi nyo po, sa international experience nyo bilang isang stuntman. Meron po ba kayo sa tingin maibabahagi nyo na mga kilalang, mga big star, kumbaga? Mga nakasama ko? Nakasama nyo po dun? Oo. International, hindi ako masyadong manos ng pangalan eh. Pero, pero ano siya, basta. Pero, sa local, naman, halos karamihan na eh. Wala na akong di pa nakita ng artista eh, nakasama sa siyempre in my parang 12 years in service. Parang 12 years, 13 years in service. Wow. Bali, okay lang naman na hindi nyo maalala yung mga pangalan. May kikwento nyo pa ba sa amin kung ano yung preparasyon nyo bago umeksena bilang isang stuntman sa pelikula? Actually, bago yung eksena namin, nag-stretching muna kami, pampabuhay dugo yun talaga. Kasi hindi ka pwedeng sumabak sa isang ma-action kung hindi prepared yung katawan mo, yung isip mo, yung puso mo, kailangan andon. So, stretching muna, tapos konting job. para pagdating sa scene, always ready ka na talaga. Kasi yan eh, artista yung kaharap mo eh. Kumbaga, pag tinamaan mo yan, wala ka ng trabaho. Pag nahagip na ng wala ka ng trabaho. Possible na mawalan ka ng karir. Kahit di mo naman... Kahit na kami tamaan, wag lang kami makatama sa artista o kanina sa amin. Bali kasi malaking parang kabayaran na rin halos. Oo, halos kasi karir mong maapektuhan. Kaya talagang hindi kami tumitigil mag-ensayo hanggang sa tapos kahit sa set. Talagang bago ang papawis muna konti para at least maano naman yung katawan, hindi mabigla. Bali po dun sa mga stunts nyo, meron po ba kayong maalalang yung mga pinaka-iconic or sa talagang hindi nyo makakalimutan kapag? Nung nag-double ako sa isang commercial, siguro like third floor. Tapos may helmet pa ako nun. Tapos parang ang eksena kasi nagmumotor ako, then babangga sa gutter, tapos lilipad ako ng gano'n. Eksena mo na gano'n. Tapos yung bagsak, okay naman yung bagsak. Kasi yun eh, may foam, may karton yun eh. Ang doon yung impact, kasi yung ulo mo talagang pero naitawid naman. Hindi ba kayo naka-helmet doon?
Naka-helmet nga eh. Pero yung uga, nung mas gusto ko pa nga walang helmet eh. Oo, mas gusto ko pa yung walang helmet kaysa may helmet. Kasi parang double double impact yun eh. Hindi naman siya, di ka naman babagsak sa sa yung semento. Sa kutsyon ka naman babagsak na may karton yun, parang yung impact. Gaganon lang siya. prepare pang walang helmet. Tsaka yun, sa akin, mas prepare ko walang helmet ba ganun. Pero pag ganito, syempre. Bali, meron po ba kayong role or meron po bang naibigay na role sa inyo na sobrang kinamahal nyo na naging parte ng isang teleserye na hindi nyo rin makakalimutan? Oo. Naging kanang kamay ako ni nun sa General's Daughter. Talagang kami doon. Tapos minsan kasi lalo na pag sa mga eksena kailangan mong gampanan yung trabaho mo. Di ka lang stuntman, ma-acting ka, artista ka na, ipagsabay ka sa mga big stars. So kailangan talaga prepared yung sarili mo. Kaya yun yung di ko makakalimutan na kapag kaharap ko sila, dialogan, yung pinaka gusto ko talaga. Naging kanang kamay po kayo? At yun yung naging tapos recently lang yung ginagawa pa rin lumod ka sa lupa. Na hitman naman ako. Wow. Yung mga... Sa tingin nyo po ba yung pagiging stuntman nyo, tingin nyo ba nai-apply nyo rin yung pagiging parte o pagiging trabaho nyo bilang stuntman or aktor sa tunay na buhay? Oo naman. Malaking bagay yun. Kasi minsan naman kahit mabait tayo, minsan di natin maiwasan pagtitripan tayo ng mga taong syempre mga nakainom, like kumbaga na-apply ko naman, may napatulog naman. May napatulog naman, okay naman. Kumbaga iba yung may alam ka ng kahit konti. Na-apply mo yun. Tsaka pag bigay pa lang agad, medyo di naabot sa mukha mo yun. Salag mo na yun, may bira ka na agad. Baga ganon dapat. Bali, meron po ba kayong paboritong parte ng pagiging isang stuntman po or bilang isang aktor? Oo, kasi paboritong parte kasi sa sa pag gumaganap kasi ako, sinasapuso ko yun eh. Kahit malit na role, malaki, talagang binibigay kong best ko talaga. Para, alam mo yung, gagawa ka ng stunt, gagawa ka ng alam mo yung pinapalakpakan ka, mga artista. Diba? Masarap na sal. Oo, tapos yung mga director, pwede ka na mag-artista, parang ganun. Diba? Masarap sa pakiramdam yun. Kung hindi nyo alam guys, kakagaling lang namin sa isang shooting ni Sir Elias at bali, ito ang kanyang suot po ay galing pa rin sa kanyang stunt na nagawa sa pelikula na naming kinagagalingan lamang. Sa larangan po ng pag-arte, gusto nyo po bang magkaroon ng lead role? Kung mabibigyan kayo ng opportunity, anong role naman po sa tingin nyo ang magugustuhan niyo? Gusto ko kasi yung yung role na ma-action talaga, yung may suntukan, may baril. Ayaw ko ng drama. Gusto ko yung talaga action. Oo, action talaga. Pero kung kinakailangang may scene na drama, may drama din tayo. Kasi nga dahil nga sa naibagi nyo kanina na nagsimula yung hilig nyo sa pagiging stuntman dahil gusto nyo ang gusto ko yung sakit ng katawan. Oo. Meron na po ba kayong role na naiwasan? Sorry. Role na naiwasan? Kasi hindi nyo po nagustuhan o sakaling meron kayo, Hindi. Pag binigay ni Direk, okay. Okay na lahat. Hindi ako umiiwas. Next naman, nakita nyo. Yung iba umiiwas. Ako taga-salo. Wow. Kumbaga, kasi yung ibang mga stuntman, ayaw mag-dialogue. Yun naman ang gusto ko. Pag binigay, sinong stuntman nagda-dialogue dyan? Di ako nagtatas ng kamay. Pero pag binigay sa kanila, and then alanganin sila, sige, sa'yo na tuloy. Sige, ako na. Walang hesitation, kumbaga. Wala. Kumbaga, ang iniisip ko na lagi,
pares naman kaming tao eh. Yan ang gusto ko. Kumbaga, artista siya, artista din ako. Nagkakaiba lang kami sa bayad. Oo, pero pares kaming artista. Di ko tinitingnan sa sarili ko na stuntman lang ako pagka eksena ko yung artista. Pares kami artista. Feeling ko, artista ako. Pogi din naman ako. Tama naman. Bali, kasi sa larangan po ng pelikula or pagiging stuntman or pagiging aktor din, halos nakatrabaho niyo na rin mga malalaking star. Meron po ba kayong isang star na o isang actress or aktor na gusto niyo makatrabaho? Oo, actually, karamihan nakatrabaho na eh. Pero ang gusto kong mga trabaho talaga, yung laging gusto kong makatrabaho, Senator Robin Padilla talaga. Wow. Malupit yun. Bukod, yung angas niya sa pelikula lang yun. Pero sa tunay na buhay, napakabait, napaka-humble, talagang pag may fight scene kami, every time na may fight scene kami, tapos may nasaktan sa amin, may paano yun, may pailalim yan bukod sa ano namin, sa TF namin. Wow. Oo, for the boys, ganun siya. Dito niya mahal na mahal niya yung mga stuntman. Mahal na mahal niya yung mga taga-pelikula. Ganun siya. Sa larangan ng pagiging stunt o stuntman or bilang aktor, meron po bang sa tingin yung parang misconception ng isang tao or ng mga tao na parang iba yung pagkakaintindi nila sa iyong trabaho? Oo, kasi minsan kasi pag gumaganap ako, pag pumorma ako, may angas eh. Kaya ang tingin nila parang maangas to. Pero pag nakilala nila ang Lee Montero sa totoong buhay, talagang maangas din talaga. Meron po ba rin kayong mga aberya or mga masamang karanasan na na-experience sa larangan ng pelikula? Ay, oo naman. Hindi naman mawawala yan. Kasi part na ng trabaho yun eh. Kumbaga, hindi naman lahat perfect. Kumbaga, kahit paulit-ulit mong ginagawa, may time talaga na na-injured ka. Pero awa naman ng Diyos, slight lang. Na hindi naman grabe ang nangyaring injured sa akin. Parang kasi may isang scene kami noon, na paras kaming double. Yung parang tinek down niya ako na pag sugod ko sa kanya, dapat hawakan na niya ako, gaganon niya. Ang ginawa niya, dito ako nahawakan din. Pag take down na gano'n, unang tumama yung bato ko ngayon. Pag sabi ni Drake, good! Sabi ni Drake, ganda! Tapos, okay ka lang, stuntman! Drake, okay lang! Tapos yung paning ko, dumidilim na. Parang bumababa na. Nilakad ako. Bro, hinawakan ko yung kasama ko, eksena ko na stuntman din. Tapos, hinilot niya yung ulo ko. Pero part talaga siya ng part talaga ng trabaho. Halos minsan, normal na rin. Oo. Kasi pero sa eksena na yun, mas napaganda yung eksena. Yun nga lang, talagang okay lang, Drake! Wala na ring makita. Padilim eh. Last question po namin ito. Kasi may mga balak din mga ibang tao dyan na pa-inspire nyo rin siguro. At or iba pa mga stuntman dyan na may magbabalak na maging stuntman rin or bilang aktor na kasing galing nyo. Ano naman po sa tingin nyo maipapayo sa kanila bilang papasok sila sa mga ganitong industriya na pwedeng diskarte na maaari nilang magamit para makapasok bilang kasing galing nyo stuntman? Unang-una talaga, pag nag-stuntman ka, kailangan prepare yung katawan mo. Malakas ka, laging kondisyon yung katawan mo. Tapos pag may binigay sa'yo na trabaho, mahalin mo. Tapos gawin mo talaga yung pinaka-best mo para satisfied yung mga director mo, mga co-actors mo. Tapos kahit yung mga manonood mo. So, gawin mo yung gusto mo. Basta pag gusto mo kasi, minsan kahit ayaw ng katawan mo, pag ginusto mo, magugustuhan na din ng katawan mo. Tapos, tsaka iba pag umaarte ka sa pelikula, iba. Kaya kumbaga kung para sa akin, kahit magpapahinga ako sa trabaho, babalik pa rin ako. Kasi talagang Nagustuhan nyo nga? oo, mamimiss mo yung camera, mamimiss mo yung crowd, mamimiss mo yung
everything na nangyayari sa set, mamimiss mo. Talagang environment ng isang Oo, mamimiss mo pagpupo yun. ng mga pelikula. Kaya ang payo ko lang sa inyo, kung gusto nyo talaga, mahalin nyo. Ayun nga po pala, maraming salamat nga po pala Sir Elias Mabia sa inyong pagsama sa aming interview. Isang karangalan bilang interviewer nga pala ni Sir Elias dahil ito ang isa sa mga paborito kong aktor at stuntman. Ngayon, meron nga po pala kaming segment bago kami magtapos. Nandito ba yon, Ray? At nagbabalik kami sa aming segment na Flash Convo. Ito nga po pala ay isang uri ng fast talk para kay Sir Elias Mabia. Sir, ano po bang mga lugar na ayaw mong pinupuntahan? Ayaw ko ng city. Ayaw ko ng city. Gusto ko province. Gusto ko dagat, bundok, sa sariwang hangin. Ayaw ko ng city. Paglabas mo, pawis ko na. Naniniwala po ba kayo sa multo? Hindi. Takot sa akin naman ito. Ano mga bagay na hindi mo tinitipid? Sarili ko. Anong favorite local film? Local film. refugees. Film. Oh, wow. Dogs or cats? Dog. Jollibee or McDonald's? Donald. Hot or cold? Wow. Lights on or lights off? Lights. Search out.